At dito nagsisimula ang kakaibang kaba. Pero teka, bakit siya? Bakit si General Torre? Ang Iscard Theory. Sino ba ang huling nahuli niya? Alam nating lahat ang history ng pagkakadampot kay Pastor Apollo Kibuloy, former President Rodrigo Duterte, Alice Go at marami pang iba. Therefore, ano ang mensahe? Kung gusto mong mahuli ang isang ayaw magpahuli, si Torre ang tawagin. Dahil alam naman natin na marami ang mga lumabas ng bansa katulad ni Ko na ngayon ay may arrest warrant na. At ngayon guess what? Sila rin ang huhulihin. Hindi lamang si Ko, si Romualdez at ang kanyang mga kaalyado, mga kontraktor na nabilisang naglaho. At oo, si Senator Bato de la Rosa kung totoo ngang imumove ng ICC ang proseso ng kanyang arrest warrant na ayon din kay Ombudsman Remulla. Napag-alaman ko from Undersecretary Bernardo na may mga tao sa Malacanang, not the President, not authorized by the President, who misrepresented him. I will name some of them. Undersecretary Adrian Bersamin. He name-dropped the President, making Saldico believe na utos ng Pangulo na ipasok sa BICAM yung insertions na 100 billion. Sa bagong video, inanunsyo ni PBBM na may arrest warrant na laban kay Zaldico. Bukod kay Ko, damay din daw ang 17 individual mula sa DPWH at SunWest Corporation. Kasunod ito ng pagsampa ng kaso ng Ombudsman sa Sandigan Bayan itong Miyerkules batay sa ebidensya mula sa ICI at DPWH. At ang nagbabantang arrest, araw ang binibilang, hindi buwan. Ayon sa mga pumapalutang na ulat, may mga arrest warrants na ilabas kaugnay ng flood control scam. Gayon din, inilabas ng Pangulo ang nakakagulat na revelasyon sa mga bigating taong ito na totoo ang sinabi niya na bago magpasko ay mahuhuli na sila. Kaya nga ang tanong ng bayan, i-activate na ba si Torre? Bago tayo mag-umpisa, baka pwede nyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Hayop ka talaga! Ang ganda mong lalaki! Nako, yari mga babayan, si Torre muling i-activate ni Marcos Jr. Eto na, pinakamaganda mga babayan, sapagkat si Torre umano ay muling ibabalik ni Marcos Jr. sapagkat yung kanyang mga tauhan puro sablay. No, kailangan daw ay bago magpasko, maikulong lahat ng mga kawatan. Dapat pati si Bongbong Marcos, ikulong mo na Torre. So bago tayo magsimula mga babayan, napanood nyo yung preview, isang like muna, isang subscribe muna ang hinihiling ni Boy Sardinas. Ako nga pala si Boy Sardinas sa miyembro ng Marreros Vloggers. At ito na nga mga babayan, napanood nyo yung preview, no? Sapagkat itong si Marcos Jr. ay kailangan talaga niya si Torre, no? Sapagkat ito, hulihan na eh. Kailangan sa mga ganitong mga hulihan, alam naman natin si General Torre mga babayan ay marami talagang napahuli. At ay talagang aktibo. Sapagkat tinanggal niya noong nakaraan, tapos ngayon, ibabalik niya naman. Torre, huwag ka na bumalik, no? Pinapahiya ka lang ni Marcos Jr., pinapahiya ka lang ng mga yan eh. Ngayon, kailangan ka dahil sa mga hulihan. Pagka nahuli mo na lahat ulit dyan, mga kawatan, General Torre, ilalaglag ka ulit ni Marcos Jr., huwag ka na bumalik. Kaso, syempre, ito naman si General Torre, kailangan pa rin niya ng posisyon, kailangan niya pa rin ng kapangyarihan. At ito, yung mga huli-huling mga ganito, ito yung mga gusto talaga ni Torre. Pero tingnan natin, General Torre, kung babalik ka talaga, hulihin mo talaga lahat, pati si Tamba. Walang sino-sino. Ikaw na nga nagsabi na walang sino-sino, walang kumpare, walang pinsan-pinsan. Hulihin mo pare si Marcos. Nako, yari ka. Kaso ito ibabalik, ano? Kung ibabalik man ito si General Torre, dapat walang kinikilingan. Pati si Marcos Jr. ay hulihin mo. Nako, mukhang nag-aalangan mga kababayan si Marcos Jr. kasi baka pati si Marcos Jr. pati yung pinsan niya sa Tamba ay mahuli. Nako, eto na. So mga kumari, anong palagay nyo? Ikaw Mars, palagay mo, kung i-activate ulit tong si General Torre, parang robot lang, activate nyo, chinarge lang muna si General Torre, tinanggal, chinarge, tapos ibabalik din ulit. Naku po, aktay. Kaso ngayon mga babayan, sa issue na to, tingnan natin kung talagang babalik talaga itong si General Torre. At kung bumalik man, dapat ay bago magpasko, yung sinasabi ni Bongbong Marcos, bago magpasko, mahuli yung 17. Dagdagan nyo pa, hindi lang naman 17 yun eh. Isa mo, pang 18 si Tamba, pang 19 si Marcos Jr. Di ba? Kaso, tingnan natin, abangan ito hanggang Pasko. Ano na ngayon, November na, December na, kaya nyo bang hulihin lahat yan?
O kayong mga nasa listahan dyan, magsisuko na kayo. Kasi pag naabutan kayo ni General Torre dyan, no, ay talagang may pagkakalagyan kayo. Sumuko na kayo, pumunta na kayo sa pinakamalapit na presinto. Oo, wag na kayong magpaabot pa sa mga NBI. Kaso yung mga NBA na yan, ay talagang magagaling yan. No, alam naman natin marami tayong mga kapulisan na talagang pag merong warrant of arrest ay talagang sinusunod po nila ang batas. Ngayon nga lang, syempre, yung mga namumuno, pagka sinabing pagka wag niyong hulihin yan, wag niyong syempre na ano pa rin yan mga babayan. Baga sinusunod pa rin nila yung pinakamataas sa kanila. Kung kawatan yung pinakamataas, yung pagsunod ng mga NBI ay hindi talaga susundin yan. Pagka sinabi ng boss, yung wag niyong si Tamba, wag niyong hulihin yan. Kasi pinsan ko yan. Walang magagawa itong si Torre. Kaso Torre, dapat ay kung ikaw ay ibabalik, ay wala dapat ikaw kikilingan kasi maano ka namin, mapapanood ka pa rin namin, makikita pa rin namin ang iyong mga gawa, no? Dapat ang lahat ng mga nakalista, no? Masino pa man yan, mapera man yan o walang pera, dapat pare-parehas. Oo, shoutout sa mga NBI. So ngayon, itong mga NBI, mga babayan, ay nagre-ready na. Andyan na yan araw at gabi yan. Huhulihin ang mga kawatan. Kailangan kasi, wag nang umabot ng December, mga kababayan. Dahil mapapahiya itong si Bongbong Marcos, pag umabot pa ng January ay hindi pa rin mahuli yung 17. O di ba? Mga kababayan, mga kumare ko, anong palagay nyo, no? Anong palagay nyo sa video na to? Mamaya panoorin natin yung full video. Anong palagay nyo mga babayan, itong panibagong tawag dito, mission ni Torre, kaya itong panindigan? Kaso alam niyo naman na si General Torre ay pinaguhuli niya yung mga sinauna si Tatay Digong, di ba? Kaso walang due process. Wala ganun talaga yung administration ngayon. Kahit walang due process, kailangan hulihin. Pag sinabi, hulihin, no? Si Tatay Digong, tinan nyo, nandun sa may dahig. Biruin mo, meron namang batas dito sa Pilipinas na talagang pwede naman umusik kay Tatay Digong at kung mapatunayan, pwede naman siyang ikulong dito. Kaso walang due process, dinala si Tatay Digong doon. Wala. Ganun talaga So, konting panahon na lang mga kumare ko, mga kumpare ko dyan. Konting panahon na lang, papalitan na lang din ito si Marcos Jr. Baka hindi na umabot ng 2028 ay maupo na itong si BP Sara. Yan ang panalangin natin. At ito may panibago na naman na nilabas itong si Saldico, mga babayan, na talagang nagpapatunay na talagang mastermind po talaga itong si Marcos Jr. Pangalawa itong si Saldico, si Tambaloslos, si Romualdez, yung pinsan niya, yung pangalawa sa mastermind. Kaso ay dinideny pa rin ni Marcos Jr. Itong si Saldico, mas maganda umuwi ito para dito niya sa batas natin, dito niya iharap yung mga nalalaman niya, mga ebidensya niya para kay Junior Marcos. Kaso, natatakot po itong si Saldico, mga babayan, sapagkat yung kanyang buhay ay alanganin. Marami na nag-aabang sa kanya. Talagang ang sabi ay baka daw isalvage siya, ilibing ng buhay, may goodness. O, di ba? Kahit ako naman, hindi naman ako uuwi, no? Kaso, pag mga babayan, ito, pag binalik si General Torre, kahit nandun siya sa may Paris, ay mahuhuli yan. Alam nyo naman, matinik talaga itong si General Torre. Kala nyo, kung itim-itim yan, magaling yan. Oo. Yung alam nyo, kung itong si General Torre, tapos panahon ng Tatay Digong, yan magtatrabaho, ay talagang napakaganda. Kasi ito si General Torre, na lang to, nababahiran talaga ng political to Kaya yung pagsunod niya sa batas ay mali-mali. Kasi nga, yun namumuno pa rin, yun pa rin si susunod Andun ka dapat dun, sumunod ka sa presidente, sumunod ka sa mismong mas nakakataas sa'yo. Ganun talaga ang gagawin talaga ni General Torre. Alam ko magaling si General Torre. Kaso nga lang, yung pagsunod niya ay sa mataas ay mali, susundin pa rin niya. Wala ganun talaga Siyempre, pag di niya sinunod yung mga kumare ko, ay maliligwak siya. Tulad niyan, di ba, tinanggal siya. Ngayon, yung pagtanggal sa kanya, kailangan pa rin siya. Ngayon, hintayin natin, i-activate ulit ng si Torre, parang robot lang, na charge nung matapos na nalobat, ay ibabalik ulit. Yun talaga, lupit, no? Parang robot na lang. Baga ngayon, sa panahon ngayon, mga babayan, pag ikaw ay nalobat, tatanggalin ka muna, magpahinga ka muna, i-charge ka muna. Pag na full charge ka na, ibabalik ka na. Baka lupit na Parang robot na lang ngayon kasi maraming AI, maraming robotics na ang gumagana ngayon, di ba? May mga tagalinis na robot, nagtitinda robot, di ba? Parang ganun ginawa kay General Torre, mga kumare ko. Ginawa siyang robot. Ngayon, hintayin natin, mga kumare ko, mga kumpare ko, yung pag-active ni General Torre. Yan ang aabangan natin. Kasi alam naman natin, si General Torre,
At mapakagaling yan. Hindi yan matutulog yan. Araw at gabi ay huhulihin niya yung mga kawatan. Pero syempre, pakiusap natin, sana yung pinakahuling mahuli ni General Torre ay si Marcos Jr. Di ba? Yun talaga. So, ganito mga babayan, sana magustuhan nyo itong ating vlog. At kung nagustuhan mo, don't forget to like dyan. Isang pindot mo lang dyan. Kung hindi ka pa nakasubscribe, subscribe mo na yan dyan, Marge, no? At dali. Panoorin natin yung full video. Then, sa bandang huli ng video na to, sa dulong-dulo, magkomento ka. Kung believe ka ba kay Torre, kung gagawin niya ba yung utos ni Marcos Jr., at kung willing ka ba, ano ka ba tawag dito, yung gusto mo rin ba na sa bandang huli, ang huhulihin ni General Torre si Marcos Jr. at yung si Tamba, yung pinsan niya. O tara, panoorin yung video. Don't forget to like. Let's go! This department is considering at least two options in case an international criminal court arrest warrant is issued against Senator Ronald De La Rosa. Is there still a plan to reconsider General Nick Torres? He name dropped the president, making Saldico believe. Para imbestigahan ng ombudsman. Ito ay tungkol sa mga impormasyon. Bukod kay Ko, damay din daw ang 17 individual mula sa DPWH at SunWest Corporation. May kumakalat na naman na bulong-bulungan. Pero bakit parang this time, hindi lang bulong kundi pasipol na halos sumisigaw? Dahil ang tanong ng buong bansa ay i-activate na ba ng Pangulo ang e-card niya at ibabalik na ba si General Torre para habulin ang mga bigati ng may warrant of arrest? Pero teka, bakit biglang lumutang ulit ang pangalan ni General Nicolas Torre III? Therefore, kailangan nating himayin dahan-dahan. Pero focus po na kaibigan dahil this will get darker, stranger, at baka mas totoo kaysa sa akala mo. Floating lang si Torre, hindi siya natanggal. Oo, narinig mo yan sa mga analyst at ilan sa mga vloggers. Gayon din sa interview ni Lacson kay DILG Secretary Remulla. Pakinggan pa natin ito. Is there still a plan to reconsider General Nick Torre to be recalled as CPNP? And when Nick Torre retires, then nabakit yung 4-star position. That's the time that he can be promoted. But, position and rank are two different matters. Yes, you're correct, Mr. President, because General Nick Torre still has not resigned or stopped. He resigned as CPNP. He resigned as CPNP. So he's no longer CPNP. No So the more, position sir. of CPNP is vacant. Si General Torre ay relieved but not resigned, not retired. Therefore, technically, legally, may hawak pa siyang 4-star rank. Pero bakit mahalaga yan? Simple, kapag may 4-star ka, kapag hindi ka tinanggal sa service, kapag waiting for assignment ka lang, pwedeng-pwede kang tawagin pabalik anytime. Lalo na kung national security at high value arrest ang usapan. At dito nagsisimula ang kakaibang kaba. Pero teka, bakit siya? Bakit si General Torre? Ang e-card theory. Sino ba ang huling nahuli niya? Alam nating lahat ang history ng pagkakadampot kay Pastor Apollo Kibuloy, former President Rodrigo Duterte, Alice Go at marami pang iba. Therefore, ano ang mensahe? Kung gusto mong mahuli ang isang ayaw magpahuli, si Torre ang tawagin. Dahil alam naman natin na marami ang mga lumabas ng bansa katulad ni Ko na ngayon ay may arrest warrant na. At ngayon guess what? Sila rin ang huhulihin. Hindi lamang si Ko, si Romualdez at ang kanyang mga kaalyado, mga kontraktor na nabilisang naglaho. At oo, si Senator Bato de la Rosa kung totoo ngang imumove ng ICC ang proseso ng kanyang arrest warrant na ayon din kay Ombudsman Remulla. Napag-alaman ko from Undersecretary Bernardo na may mga tao sa Malacanang, not the President, not authorized by the President, who misrepresented him. I will name some of them. Undersecretary Adrian Bersamin. He name dropped the President, making Saldico believe na utos ng Pangulo na ipasok sa BICAM yung insertions na 100 billion. Sa bagong video, inanunsyo ni PBBM na may arrest warrant na laban kay Zaldico. Bukod kay Ko, damay din daw ang 17 individual mula sa DPWH at SunWest Corporation. Kasunod ito ng pagsampa ng kaso ng Ombudsman sa Sandigan Bayan itong Miyerkules batay sa ebidensya mula sa ICI at DPWH. At ang nagbabantang arrest, araw ang binibilang, hindi buwan. Ayon sa mga pumapalutang na ulat, may mga arrest warrants na ilabas kaugnay ng flood control scam. Gayon din, inilabas ng Pangulo ang nakakagulat na revelasyon sa mga bigating taong ito na totoo ang sinabi niya na bago magpasko ay mahuhuli na sila. Kaya nga ang tanong ng bayan, i-activate na ba si Torre?
Ngayon ay nais kong ipalaman sa ating mga kababayan na ang ICI at saka ang DPWH ay lahat ng nakuha nila na impormasyon ay ire-refer, ibibigay na sa Ombudsman para imbestigahan ng Ombudsman. Ito ay tungkol sa mga impormasyon ng dating Speaker Martin Romualdez at saka si Saldico. Hindi ito katang-isip, hindi rin hype, hindi rin wishful thinking ng mga DDS, anti-DDS, pro-admin o anti-admin. Ito ay tanong na base mismo sa legal standing ni Torre. Hindi kasi siya nag-resign, hindi siya nag-retire, naka 4-star rank pa rin siya, nasa holding unit lang siya at handang-handa siyang bumalik kapag tinawag. Pero ang tanong, handa ba ang palasyo? Sa dami ng may mga arrest warrants ngayon, sa dami ng mga big names na sangkot, sa dami ng pangarib na tumatakas sila, ang sinasabi ng mga veteran officers, kailangan ng isang taong huhuli sa kanila. At ang reputasyon ni Torre hindi may pagkakaila. Totoo ba na pwede siyang ulit i-activate ng Pangulo? I-comment mo naman sa ibaba kaibigan ang iyong reaksyon. Ama naming Diyos na mga Panginoon sa lahat, tunay nga po Panginoon na kayo po ang aming tanging pag-asa. Kami po ay lumalapit sa iyo ngayon, pagod, naguguluhan at minsan natatakot sa mga nangyayari sa aming bayan. Pero sa gitna ng kaguluhan, ikaw ang kapayapaan na hindi nauuga. Ikaw ang ilaw na hindi namamatay. Ikaw ang pag-asang hindi nabibili, hindi natitinag, at hindi kailanman nagkukulang. O aming Panginoong Diyos, itinatapat namin ang aming bansa sa iyo. Linisin niyo po ang aming pamahalaan, ang aming liderato, at lalo na ang aming mga puso. Palitan niyo po ang aming mga takot ng tapang, ang mga pagkalito ng kaliwanagan, at ang pagkadapa ng muling pagbangon. O aming Panginoong Diyos, hinihiling namin na ikaw ang manguna, ikaw ang magligtas, ikaw ang magturo kung ano ang tama, at ikaw ang magtanggol sa mga naghahanap ng hustisya. O aming Panginoong Diyos, kayo po ang aming bato, ang aming kalasag, at ang aming kaligtasan. Sa iyo po kami nagtitiwala, sa iyo po kami kumakapit, at sa iyo lamang kami umaasa. Pinupuri po namin kayo at pinapasalamatan, o aming Panginoong Diyos, sa inyo pong kabutihan sa amin. At patnubayan niyo po kami at patawarin po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala, sapagkat ito po ang aming samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Sa lumang silid, mag-isa kang tahimik. Walang kamera, palakpak ay wala na. Ngunit sa bawat pader ng bayang iniwan mo, may pangalan mong di na mabubura. Minsan kang naging balikat ng mahihina, kalaban ng takot, kakampi ng man laging nasabi ang tama, pinili mong ipaglaban ang madla. Hindi ka sakdal gaya naming lahat, pero tumindi ka nang walang pag-atras. At ngayong pagod ka na, kami naman ang sasalo ng bawat bigat. Hanggang sa dulo, ikaw ay mahal. Kahit papagod na ang iyong katawan, Tatay, salamat sa'yo.
Sa mga batikos, wala nang tugon, wala nang galit, pero sa mata ng mga maralita, naroon pa rin ang tapat mong alaala. Marami mang di nakaintindi, marami pa rin ang di nakakalimot. At ngayong wala ka ng kapangyarihan, tatay, ang magtatanggol sa'yo ay hindi ka nag-iisa, kahit ngayon. Hanggang sa dulo, tangan ka pa rin sa puso ng batang minsan mong pinakain. Hanggang sa dulo, di ka nag-iisa. Ang dasal ng bayan ay sa'yo pa rin. Katay kami naman ang lalaban sa ngalan mo, sa alaala mo. Hanggang sa dulo, dalangin ka ng puso ng masa. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaing at komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po. Mabuti pa ang sardinas, may label. Eh tayo, wala. Oo nga pala. Nay, ito na yung bayad ko sa isa, ano? O, kunin mo yung isa. Isa muna, iyan, no? Tapos, isa pa, di ba? 4 dapat na sardinas, eh. O, yan. 3 na. Pang-4 na sardinas. O, okay na.